Si Vice Campo, itong 2025 budget natin, kaya natin sinasabing unconstitutional. Unang-una, hinayjack po nila, ninakaw, pinalitan yung panukalang budget ni Bongbong Marcos na nakalagay doon sa kanyang net. Ibang-iba po yung itsura. And again, our basis for saying that this is unconstitutional is Article 6, Section 25. Malinaw po sa Article 6, Section 25 of our Constitution na hindi maaring taasan ng Kongreso yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo. Na Congress may not increase yung panukalang budget or appropriation ng tanggapan ng Pangulo representing the whole bureaucracy, him being the head of the executive department. Ang nangyari higit na mataas yung ipinasa ng Vice Cam. Bakit po bawal ito? Kasi nalalaman ng executive department, magkano lang yung actual revenue na meron tayo. Magkano yung koleksyon sa buwis, sa kung saan-saan. At magkano yung uutangin. Alam ng executive department yon. Nalalaman din ng mga mambabatas pero hindi po nila probinsya yan. Hindi po nila expertise yan. Hindi po nila linya yan. Yan po ay eksklusibong mandato ng executive department. Ngayon, ninakaw po ng Vice Cam. Hinayjack yung NEP, kaya sinasabi nating unconstitutional dahil yung budget po natin for 2025 na ipinasa ng ating mga mangbabatas ay ibang-iba doon sa pinanukala ng tanggapan ng Pangulo. So isang ground po yan. Pangalawa, malinaw din po sa ating saligang batas, Article 14, Section 1, Article 14, Section 5. Ito po yung mga mahalagang provisions na dapat ninyong tingnan. Article 14, Section 1, ginagarantiyahan po ng Estado na ang karapatan ng bawat Pilipino sa isang quality education para sa lahat. Karapatan po yan hindi po pribilehiyo. Yan po ang pagkakasulat sa ating saligang batas. May garantyang ibinibigay ang Estado na bibigyan ng daan ang bawat Pilipino bilang bahagi ng kanyang karapatan sa isang quality education para sa lahat. At kung titingnan po ninyo yung Article 14, Section 5, nandyan din ho yan na ang pangunahin, ang prioridad pagdating sa budget allocation ay ang education sector. So dito, makikita natin, nag-violate na naman po ang Bongbong Marcos administration. Bakit? Ito pong taong 2025, higit pong malaki ang ibinigay na funding o pondo sa public works. Kitang-kita po yan. Nasa 1 trillion pesos mahigit ang public works. Ang education sector ay nasa 900 billion pesos lamang. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Linabag po nito ang Article 14, Section 5. Kaya po nandito na ang ating kaso. Nagpapasalamat tayo sa Korte Suprema at nag-schedule na nagtakda na ng oral argument. Ito pa lang ay tagumpay na. Napatunayan natin na ang nagsisinungaling ay ang Malacanang. Napatunayan natin na ang malisyoso ay ang Malacanang. Napatunayan natin na ang fake news ay ang Malacanang. Sinabi nila noon na walang blanco, eto na umuusad na ang kaso. Kaya nga po ang titulo ng ating programa, ang gaan ni Marcos namumuro. Namumuro pong madeklarang unconstitutional ito. Kaya sila'y nagmamadali na mailabas ang pera para hindi maunsyami itong kanilang political budget, itong kanilang AIX, itong kanilang AKAP. At kung matatandaan ho ninyo, parte ng kanilang deflection, ng distraction, ng deception ay yung unconstitutional din na impeachment na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ba't naglabasan ho yan? Hindi pa natin matiyak kung may katotohanan na napangakuan ng additional 25 IX, 25 million sa IX, 25 million sa AKAP at 100 million doon daw sa hard infrastructure projects. Kaya minamadali nila na mailabas na ang pera. Kaya sana pagka umaksyon po muli yung ating mga abogado at kami mga petitioners, we will be filing a reiterative motion for the Honorable Supreme Court to take a second look and understand
and also likewise feel the urgency of the situation. Hopefully, they will listen to you, not to me. That's why it's important na makialam po kayo, iparinig ninyo yung inyong tinig, makibahagi po kayo, at magbigay tayo ng isang very good public pressure sa ating Korte Suprema at maramdaman nila na ang sambayan ng Pilipino ay nasa likod nila para matigil po ang illegal na paggamit dito sa 2025 national budget. So dalawang bagay na po yan. Yung Vice-Cam, hinhijack yung NEP. Pangalawang basis po natin, yung public works, higit na binigyan ng malaking budget kesa sa education sector. Bawal po yan. At upang ipakita natin kung bakit prioridad ang education sector, meron pong report yung EDCOM 2. Ayan, talakayin po natin yan. Yung Year 2 report of the Second Congressional Commission on Education, yung EDCOM 2. At dito po, malulungkot kayo. Tama po yung mga nabasa kong opinion na ang ating pong education sector ay nanganganib na rin. Hindi lang lamang po nanganganib, talagang peligroso na. At ito'y already a matter of national survival. Kawawa po ang ating mga kabataan. At alam ko dito sa ating pahina, maraming kabataang nakikinig. Makinig po kayo ng maigi. Ayon sa EDCOM 2, yung 1/4 po ng ating mga kabataan na edad 3 to 5 years old, 1/4 po niya na 25% ng ating kabataan na may edad 3 to 5 years old ay malnourished. Malnourished. Ang ating pong kabataan na may edad 3 to 5 years old, 25% of them malnourished. Ngayon, ano ngayon ang implikasyon pag malnourished or undernutrition or kulang sa nutrisyon ang ating mga kabataan? Tatamarin pong pumasok yan. Wala pong energy yan. Walang gana yan. At wala rin pong sigla at wala rin pong kapasidad na mag-aral at mag-absorb ng panibagong karunungan yan. Pangalawa, halos po ng lahat ng ating estudyante sa public school, ito'y ayon sa EDCOM, yung Second Congressional Commission on Education. Ayon po sa EDCOM 2, mga magulang, mga kabataan, makinig kayo. Halos lahat ng estudyante natin na nasa grade 4, grade 4 ho sa public school halos lahat ng ating kabataan na ka-enroll sa grade 4 sa public school ay hindi dapat grade 4. Ang kanilang level of knowledge and comprehension ay pang grade 1 lamang. Yan po ay ayon sa EDCOM 2. Una, yung kabataan nating 3 to 5 years old, 25% of them undernourished. Pangalawa, yung ating pong mga kabataan na nasa public schools, grade 4. Ang sabi, ang finding ng EDCOM 2, hindi sila dapat grade 4. Dahil ang kanilang karunungan, comprehension at knowledge ay pang grade 1 lamang na sa public school. And yet, anong ginawa ni Bongbong Marcos? Binawasan pa ng 31 billion pesos ang education sector. Ganyang kalupit ang Bongbong Marcos administration. Patuloy na ginagawang mangmang ang mga kabataang Pilipino. Pangatlo, alam ho ba ninyo na ang gobyerno ni Bongbong Marcos ayon sa EDCOM 2 ay nakapaghatid lamang ng 35 of the 90, 35 lamang po 35 out of the 90 textbooks needed sa grade 4 at grade 7. 35 of the 90 textbooks required for grade 4 and grade 7 lamang ang naibigay, na ipamahagi, na ihatid ng Bongbong Marcos administration. Makikita nyo nasaan ang puso ng administrasyon ito. Pangapat, ang classroom shortage po natin. 165,000 po ang ating kakulangang classrooms. Ano po ang ginawa ng Marcos administration? 847 classrooms lamang ang kanilang naitatag last year. Sa buong 2024,
847 classrooms lamang ang kanilang naipagawa. Ang kakulangan po, 165,000 classrooms. Please, I will appreciate if you will take notes itong ayon sa ating EDCOM 2 findings. Ito po ang estado ng ating edukasyon. 165,000 ang kakulangang classroom. Ang ipinatayo ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon, 847 lamang. Nasaan ang pera? Nandyan sa ayuda, nandyan sa AKAP, nandyan sa korupsyon ng unprogram appropriation. Kaya natin linalabanan ang korupsyon, kaya tayo naglungsad ng war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon ninyo. Ayon sa SMNI News Facebook page, ang Korte Suprema daw ay nagtakda na sa April 1, 2025 ng oral arguments kaugnay sa petisyon na nagpapadeklara na unconstitutional ang 2025 General Appropriation Act. Ayon din kay Attorney Vic Rodriguez, namumuro na ang administrasyon ni President Bongbong Marcos sa mga nangyayari sa ating bansa. Tinalakay din ni Attorney Vic Rodriguez ang tungkol sa education sector na tila nanganganib na din. Isa na nga dito ang malaking implikasyon sa pagbabawas ng budget. Dahil di umano ay napunta sa ayuda o unprogram appropriations. Kayo mga kababayan, ano ang opinion nyo tungkol dito? Comment nyo sa ibaba at ating talakayin. At para naman sa kabuuan ng live video ni Attorney Vic Rodriguez, bisitahin at i-follow na din po natin ang kanyang Facebook page, ang Attorney Vic Rodriguez. At wag na wag din po natin kalimutan sa darating na eleksyon, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez.